Okay, so magandang araw. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Divine Holy Spirits, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and syempre sa ating mga elementals. And syempre, gusto ko po muna magpasalamat bago po tayo mag-umpisa sa ating po mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. And sa mga nag-avail po ng mga oils, ng mga amulets. And look what's here. Look what is here. Here. See, this is my new medallion. This is Santo Niño de Capa. Diba? And meron po siyang mata sa likod, which is yung Roma. Like, rin po siya, it's a Tres Pico Roma, pero mas mas naka-emboss po yung eyes niya with Philip-mata. No, this is kilay. Ayan. So, ang ganda-ganda niya. No? So, ito, wala pa pong karga to. Hindi ko po ito nakakargahan. No? Pero pag hinawakan ko na po to, medyo meron na siya. Pero mas maganda po yung makargahan ko muna siya. So, ito po ang taglay po nito is, syempre, unang-una is yung tinatawag natin na kagaanan sa buhay. No, siya po yung mag-guide, siya po yung magbibigay sa inyo ng right path, tamang direction sa buhay. Siya po yung magbibigay ng liwanag. Bakit ko po nasabi yan? Kasi siya nga po yung talagang, ako po, mapapatunayan ko po sa sarili ko yan dahil siya po yung talaga nagbigay buhay po sa akin. I mean, as in bagong buhay. Siya po yan. So, sama na po dyan syempre yung tinatawag ng mga swerte. Ayan. And this is also the protection naman. Okay? So, pagka in-avail nyo po to, meron po itong dasal. Kasi this is Santo Niño de Capa. So, not so sure kung bibigyan ko po kayo ng Latin, pero more on Tagalog po talaga. Tagalog po tayo, wala pa tayo English. Mas gusto ko po kasi talagang uusalin nyo is Tagalog. Okay. Mas po kasi yun, mas dama. Damang-dama. Okay. So mga gusto pong mag-avail niyan is, pangkalahatan po yan, kasama na po talaga dyan ang legit na pampaswerte na tinatawag nyo nga. Okay. So, now is, let us pray. So, this is just a quick reading kasi magpe-pray na rin po ako for 6 o'clock. Then, i-upload ko na rin po ito. Panginoong Jesucristo, Diyos Ama sa Langit, Mahal na Birheng Maria, Mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito ang mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa kanila, sa aking po tagapanood, sa aking mga subscribers, viewers, followers, at sa iba po mga napapadaan. Ako po ay patuloy po na nanalangin na kami po inyong iligtas anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso, lalong-lalo na po ngayon sa kalamidad na namin po nararanasan sa bagyo. Naway mailigtas po ang lahat ng mga ito at mabigyan po ng kalakasan ng lahat ng mga pangatang magandang kalusugan at bigyan po ng kagalingan lahat po ng mga karamdaman, lalong-lalo na po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So, kuha muna tayo ng siguro ng message, no, from ay, nakita niyo ba yung aking suba? Nakita niyo ba yung aking suba? Nakita yung aking suba urge. Okay, so let's start. Kuha muna po tayo ng ito muna. Kuha muna tayo ng message po dito. Okay, so sa mga ito pong channel na ito is for po talaga to, no, sa mga yung pang tipong may mga questions po kayo about your life, no, sa mga nakakakita ng mga elemento, mga espiritu, nakakapakinig ng mga boses ng mga ganyan, sa mga alam niyo yung mga katanungan about spiritual, yung mga kababalaghan. So, ito po is para po sa inyo to. Okay, so let's start. Tingnan po tayo ng message. First message is, taon mo is 2024 for success. Actually, this is your time. This is your, talaga, time to shine. But for some of you is talagang, wala naman po nakatakas dyan, sa
sinasabi na, ano, na, alam niyo yun, na magdadaan sa mga obstacles talaga, like, talaga matitinding pagsubok. Pero, etong year na to is for you talaga, and also that year 2025. Okay. Okay, so for some of you, is andito yung, alam niyo yun, nilalason talaga yung isip niyo na may something na hindi maganda, or parang, alam niyo yun, paranoid kayo, or andito yung nag-overthink kayo, or parang ang lahat ng iniisip niyo dito is lahat negative, no? Ang dami, duda, mga ganyan, no? So, we have the kapatid na lalaki. So, malalaman natin yan kung ano ang ginagawa ng kapatid na lalaki na yan sa buhay mo. Namimerwisyo ba yan? Namimiss ka ba yan? Gusto ba niyan magbigay sa'yo ng mensahe? Mga ganon. So, titignan po natin yan, ano? Pero, for sure is, andito yung, maybe, for some of you, no, yung kapatid niyo pong lalaki is may ginagawa sa inyo spiritually. Okay. Oh, ano to? Buntis. Kapatid yung lalaki, buntis. Joke. Okay, so siguro some of you know is expecting, no. Wow, congrats. Lalaki na buntis. Okay, so we have also the in-laws. Okay, so ang daming may tatlong person, no, na kasama dito. Kapatid na lalaki, may nagbubuntis, at merong in-laws. So, maybe parang no, parang may some kind may problema ang in-laws mo. May problema ang kapatid mong lalaki sa in-laws niya dahil sa nabuntis nga nabuntis, no, yung anak nila. Maybe hindi pa dapat time, pero ganyan na nangyari. No? So, let's see kung ano bang meron dyan sa taon mo, 2024. Yes, see? Talagang uulanin ka ng biyaya this year. And wait for it. Hindi pa natatapos. Meron pa tayo. Ngayon, September, October, November, December. So, may 4 months ka pa. So, prepare. Be prepared sa mga blessings. Okay, so next month. So, by the month of October, andito yung parang plano nitong taong to na lasunin ang isip mo. And for some of you, is nag-start na ngayon. Pero hindi pa ganun kalakas. No? So, this is a spell work. Or maybe, mga nakakausap mo dyan, sa tabi-tabi, no, is andito yung nilalaso ng isip mo, or parang binibrainwash ka. Hindi pong gano'n. Okay, so, ayun na nga. So, yung kapatid mong lalaki, as gusto kang kamustahin. No, kakamustahin ka nung kapatid mong lalaki. That's why, lumabas yung kapatid mong lalaki. Maybe gusto ka niyang i-reach out, pero parang walang way, mga gano'n. Okay, so what about dito sa buntis na to? Anong meron dito sa buntis na to? Ay, iiwan mo siya. Bakit? Bakit may iiwan? Nabuntis mo na nga, bakit mo kailangang iiwan? Dapat panindigan. No? Okay. So, parang may to ha, parang ginayuma to ha. Buntis, yes, we have the bahaghari. At kanina kasi may gayuma, baklas, iwanan mo siya. Ito yung kanina eh. Pero ko to ha. Hindi naman sa totally ignore, pero hindi ko po siya isasama dito sa baba ng card. Pero ito po is malakas ang kutob ko na dapat kasama siya. But ang nakalagay naman po dito is bahaghari. So this is talaga new beginning. So itong pagbubuntis mo na ito is talagang may kaakibat, no, na pagbabago sa buhay mo, either positive or negative. Pero syempre, doon po tayo sa positive. Hari nawa po is maging positive or maging maganda ang buhay mo kahit na parang andito yung nagkakaroon kayo ng problema sa mga in-laws, no, mga ganyan. But, ang nangyari kasi dito is may bagayong na baklas. So, sa pagbubuntis, no, kaya siguro parang hindi maganda yung samahan, no, nitong kapatid na lalaki, buntis at in-laws is dahil may gayumang involved. But, nabaklas naman na siya eh. No, that's why andito yung plano mo, no, or plano ng person mo, o ng kakilala mo or yung kapatid na lalaki mo, no, is anditong iwan yan dahil binayuma lamang siya. Tipong gano'n, no. Kaya kahit na nabuntis is parang andito yung nagising na lang siya isang araw na wala namang love. So andito yung dahil nga dito sa gayuma na to is kaya lang siya nagbuntis. Okay? Okay, so let's see. What about in-laws? Sinabi ko lang yan para ko ng mamaya. Walang makakapigil.
Okay, so ang gusto ng in-laws mo or ng etong in-laws na to, no, is in-laws or biyenan, ano, is yung bang panindigan syempre, no? Hindi parang reason sa kanila, hindi magandang dahilan yung sinasabi na ginayuma lang ako ng anak nyo kaya ako nabuntis yan dahil ganito, ganyan ang ginawa niyan sa akin. Hindi po yun valid, no, sa mga parents, no, na nabuntis. Siyempre kahit naman po sino, hindi po yun ano, dahil hindi naman po yung iba po, lalo na po, no, karamihan is hindi naman po naniniwala sa ganito, sa spiritual, na may mga nagagawa ng hocus pocus, no, kaya nila nakukuha yung mga attentions, no, ng mga person nila, no. So kaya andito ngayon tong kapatid mong lalaki na gustong iwan to. Problema to, ha, problema tong binigay sa'yo ng kapatid mo. Okay, so let's see kung ano ba. Tingnan natin dito sa light seer, kukuha tayo ng light seer, or siguro let's see. Okay, so dito na lang muna tayo sa light seer. Kuha po tayo dito ng 5 cards din. Sabi ko nga sa inyo, this is just a very, very quick message. So, this is about, ang topic natin is kapatid mong lalaki na nakabuntis, pero nabuntis niya to nung may gayuma siya. So, siguro stop to nung girl, no, kasi nabuntis na siya, and alam niyang hindi magandang gawain na nanggagayuma, nangungulam, or what, no, na may pressure ng damdamin ng tao. So, nabaklas, nagising si lalaki, so now, nag-decide siya na iwan. No? Ang worst pa niya, kung halimbawa, yung nabuntis ng babae is, yung kapatid mong lalaki dito, o yung lalaki, no, kahit hindi mo kapatid, o yung lalaki dito is may pamilya pala. Pero ginayuman itong babae. Na tipong ganun. Pwede po yun. Kayo na po mag-adjust. Okay, so we have the 6 of Pentacles, which is talagang eto, bonggang-bongga talaga yung marireceive ng blessings this year. Malinaw na malinaw. Lahat po yan, ano, sa lahat ng sa lahat, hindi, yung abundance mo is hindi lang about the money, emotional, spiritual, physical, mental, kasama din. Okay? Kaya nandyan kasi rin yung infinity sign, ano, na this is continuous po talaga. Okay, so what else? And we have the 6 of Swords. Parang ito yung way, no? Sa 6 of Swords, pinapakita dito na parang ito yung isang naging way or parang pakiramdam mo, no? Na dahil nga dun sa nararanasan mo nga nilalasan ng isip mo or binibrainwash ka or kung ano-ano yung kuda sa'yo dyan ng mga sa tao mo sa paligid na imbis na parang bigyan ka ng words of wisdom is andito yung sul-sol, no? So, kaya andito yung parang nagde-decide ka ngayon na, you know, to move on or to let this person go na lang. Okay. And we have the Page of Pentacles. Yes, actually, ito, no, is, parang gusto niya lang maghatid sa'yo ng good news, itong brother mo. Gusto niya maghatid sa'yo ng good news. Maybe, talagang parang magically is, thankful siya kasi nawala na yung maybe na-hypnotize to or maybe nawala na rin yung spell work sa kanya na andun yung may bad news but then also may good news din na pero gusto niya sana andyan ka to support him or help him na maayos yung problema niya. Mabigat din po kasi ito kasi may bata na pong involved, no? Pero kasi kung halimbawang itong kapatid mo to is may pamilya, no, or yung person mo dito is ikaw, pamilyado kayo mag-asawa, ganyan, is andito yung kawawa din ng pamilya, no? And dahil biktima siya ng gayuma, so alam niyo yon, parang katakot-takot na adjustment po ang aabutin nyo dito. Yes, now ito is we have the 3 of Swords, which is talagang itong nagbubuntis na to, no, is akala niya magiging parang ito yung susi niya para makuha ng buo itong lalaking to. But ang nangyari is naputol, no, as in talagang nagising si lalaki, itong kapatid na lalaki. So now is nagsasuffer ngayon itong buntis and yung in-laws, no. Pero andito yung talagang ilalaban to ng in-laws kasi parang sa kanila dehado yung anak nila. See?
Hindi sila papayag. We have the 5 of Wands, no? Talaga parang ang gagawin dito is gagawa sila ng mga kahit na anong paraan para lang panindigan itong lalaking to, itong babaeng buntis na to. Okay? Okay, so let's see kung meron bang good news. Or sa per card na lang tayo mag-base. Pero kasi ang year mo talaga, ikaw mismo collective ngayon is andito yung this is your year, no? Talagang uulanin ka, babagyuhin ka ng bagyo, as in bagyo na success or biyaya for you. Oh, malapit ng first Friday. Busy-busy na naman ako. Sobra. Actually, bukas parang ayoko nang mag-ano muna eh. Kasi ang dami kong gagawin. Okay, so 4 of Gabriel. So this is from Archangel Gabriel, no? So time for celebrate abundant rewards for hard work. Yes. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, year 2024 is a success year sa'yo, no? And uulanin ka talaga ng biyaya dito. And this is a confirmation na this is your time for celebration, no? And abundant rewards for hard work. Release yourself from a burdensome situations. Actually, yes, no? Talaga, lagi ko naman po sinasabi sa inyo pag kami mga burdens po kayo, mga kailangan nyo munang i-overcome or kailangan nyo po munang i-release lahat yan para andito yung talagang pagka nag-celebrate po kayo is totoo, hindi po yung ano lang kasi ginusto nyo, kundi talagang hindi lang kayo ang magkakaroon ng celebration, kundi yung syempre yung nasa paligid nyo rin po, yung happiness, ganyan is ramdam nila yung victory mo. So now yung abundant, no, na rewards for hard work is deserve mo naman yan. Kasi talagang lahat naman is ginawa mo, no? Sacrifices, lahat. Patience. Yan. Okay, so we have the world. So sa mga nag-a-attempt sa'yo na parang i-brainwash ka, diktahan ka, i-manipulate ka, utuin ka, or whatsoever, no? So, andito yung sinasabi ni Archangel Michael, no, na you are well protected, and also andito yung hindi naman nila mapagtatagumpayan yung mga pag-uutuna sa'yo or parang anong tawag doon, paghihikayat sa'yo this time, no? Kasi there's a very happy ending, and andito na yung ang lakas na eh. I mean, yung spiritual mo dito is may growth na, and yung insight mo dito is very intense. So, wala nang kahit na sino pa yung pwede magpaandar sa'yo. Okay? Nobody. Kaya yung mga lalasunan ng isip, lunukin na lang nila yan. No, laklakin nila yung laso na yan. So, next month, malalaman mo kung sino yung bumubula ang bibig. Charot lang. Nilunok yung laso. Nilunok kong lahat ang mga sinabi mo. Ganun. Apa to? Knight of Raphael. Okay. So, committed romantic relationships being swept off your feet. Situation or topics that make your heart flutter. Okay, so medyo alam niyo 'yon, parang makikita niyo po 'to, sino ba 'to? Okay, Knight of Raphael. So, iba po sa inyo, no, is andito yung medyo dramatic, no? Nandito kayo sa dramatic relationship, ganyan, na kumbaga still parang alam niyo yung pilit kayo kumakawala or pilit kayo lumalayo sa mga ganitong sitwasyon ngayon, which is ito yung nagbibigay sa inyo ng burdens, no? So kung ano po sa tingin niyo kung saan po kayo magkakaroon ng growth, saan po kayo magkakaroon ng peace of mind, then I'll support you. Go, 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 go. Sa go. What else? Okay, so ano kaya nga chika dito? Ano po ang message na dito about sa nagbubuntis na tong gayumamera na to? At ngayon nagbubuntis. At ito ang resulta ng kanyang panggagayuma. Naakala niya magtatagumpay siya. Parang alam niyo yon, nakakaawa man siya, pero parang ito yung
ah, isang hakbang niya para, nako Diyos ko, pagsisihan niya habang buhay. Kasi may dinamay pa siyang inosenteng anghel. My goodness. Nako, Lord, patawarin niyo po ito kung sino man to. Okay, so, ay, dalawa. Okay, so we have the King of Ariel. Okay, so, and the Chariot. Okay, so sinasabi naman dito sa King of Ariel, no, is your plans are working out very well, professional, financial success, using resources wisely. So, andito naman yung yung mga plano mo, no, are talagang lahat naman is magiging success, no, or especially sa finances, no, talagang kasi you're using nga daw yung mga resources mo wisely. So, parang alam mo yun, i-continue mo lang yung mga ideas mo, kung ano yung biglang bulong sa'yo, for sure, ito kasi gumagana din po dito is mga whispers, no? So, idire-diretso mo yan. Huwag mong i-ignore, no? Kasi yan is, hindi lang naman para sa'yo, kundi sa pangkalahatan ang makikinabang niyan. Hindi lang ikaw magbe-benefit niyan, marami. So, kung meron silang pinagagawa sa yung mga dapat, no? Na magbibigay ng kagalingan or magbibigay ng kaliwanagan sa tao, then gawin mo. Okay? Huwag mong pigilin. Okay? Kasi kung pipigilan mo yan, ako, malamang sasakit ang ulo, andun man lalambot, mga ganon. No? Okay, so the Chariot, no, is andito yung determination, self-control, career advancement, acknowledge success by others. Oo, totoo yan. True lalo yan. Kung makikita niyo po dito, no, puro stars, no, si Archangel Metatron. Ito po si Angel Metatron is din po to talagang ang lakas din ng powers nito, no. Ang lakas din ng panangga, no, lakas na panangga nito. Ang lakas na pandepensa po nito. Minsan yung mga orasyon ko po dyan may iksi lang pero power. Sumisipa talaga, parang sipa ng kabayo. Ganon. So, kailangan na po talaga natin yun. Yung determination naman po kasi talagang kailangan natin po yan sa araw-araw para magkaroon po tayo ng success. And self-control, yes, kailangan din po yan, patience, ganyan, no? Kasi, kumbaga, andito yung, hindi naman parang, pag sinabing career advancement is parang, na kayo dyan nag-overthink or parang, andito yung paranoid na, no? Hindi. Pero parang andito yung kailangan yung, ngayon pa lang mag-isip na po kayo kung ano yung tingin yung isa ikabubuti para sa mga susunod po mga araw, mga ganun. Okay? So, now is Ace of Gabriel. So, a gift of passion, opportunity, inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. You're so magical. Okay. So, masyado kang dito, alam mo yun, parang ikaw mismo is nai-impress sa mga ginagawa mo na parang napaka-imposible, pero ngayon is naisasagawa mo na siya ng bonggang-bongga. It's because of yung passion mo dito sa gift na binigay sa'yo ni God, no, is talagang for you is mas mahal pa siya sa isang diamante. Mas mahal pa siya sa isang tone-toneladang mga ginto, no, na talagang well appreciated na binibigay sa'yo ng mga gift ni God. So, maintain mo lang yan yung pagpapahalaga, no, kahit na anong dikta sa'yo, kahit na anong salubong sa inyo ng mga dark sides na yan, mga binabato sa iyo, mga demonic entities na nasa paligid mo. I know, kayang-kaya mong lusawin yan. So, i-continue mo lang yan through prayers, no. It helps a lot, no, sa atin, lalo na dito sa atin. Huwag nyo pong parang maliitin, no, yung mga prayers na yan. Akala nyo is just a word, no, it's just a prayer, no. Hindi. Talagang yan po is kailangan po natin sa araw-araw yan. Simple prayers, no, words of God is talaga po, yan po yung magbibigay ng pagbabago sa buhay natin. Wala na pong iba. Hindi po magbabago ang buhay natin sa marites ng iba, na sabi ganito, tumaya ka sa ganito, merong ayuda sa ganito, akala mo magbabago buhay mo doon. Hindi. Okay? So, mas maganda po yung tumutok po tayo sa ganyan. Sa miracles na ibibigay sa atin ni God, hindi po dun sa galing sa tao. Okay? Kasi yan po sa tao, panandalian lang po yan. Lifetime or eternal pagdating po kay God. Ang blessings na darating po sa atin.
Okay? So, yan po yung message, no? Medyo mabigat, no? Kasi problema po talaga to na alam niyo po yun na nakabuntis itong lalaking to ng under ng gayuma. Now is andito yung nagising. So, syempre, ang gusto ng parent nung nabuntis is ang panindigan tong buntis. But, ang nangyari, pamilyado si lalaki. So, goodbye kay buntis. Pero, syempre, gigil si parent, no, na kailangan panindigan. Paano paraan? Maybe, ano na lang, nakakaawa, may Rosette. Parang financial support, no? Ganun. Pero alam nyo, ang hirap kasi, emotional, ang hirap. Kasi mali po kasi ginawa nun, ng babae, no? Mali. Gumawa siya ng gayuma. Yun nga lang po na baklas. And ang utos ng Holy Spirit is iwan ng lalaki si buntis. Diba? Hirap, no? Hirap ng sitwasyon. Anyway, so ganyan po talaga ang buhay, masyadong challenging. No? Kaya nga po kailangan talaga nakakapit po tayo kay God para iwas po tayo sa mga ganyang pangyayari. Okay? So now is sino po yung mga nakasubscribe at gusto pong magpabasa, gusto pong magpagabay sa pamamagitan po ng reading, at gusto pong magpagamot, nandiyan po sa description box ang aking contact details. And for booking, no, for a schedule, no, for appointment, ganyan. So sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, then like and share, then click the notification bell para update po kayo lagi sa ating reading. Okay? So bow your heads and sa healing na po tayo. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.